Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Ayoko na magpatumpik-tumpik pa kasi medyo mahaba-haba yung mga kwento natin for today. So, yung una natin, galing po siya sa anonymous member. Hello Ate Bebs, gusto ko lang i-share yung experience ko dito. Taga Mindanao po ako pero currently working in Visayas. Ayoko na lang i-mention kung anong company at hotel yung pinagtatrabahuan ko. Yes, Ate Bebs, dalawa po ang trabaho ko. Sa office ako Monday to Saturday, tapos minsan sa hotel din ako nagjo-duty. Sister company kasi sila, magkatabi lang yung building kaya go na rin para dagdag din ang income. Nangyari ito last year, September 20, 2024. Hindi ko makakalimutan yung date na yon kasi birthday yon ng nanay ko na wala na dito. September 19, around 7 p.m., ako yung naka-duty sa gabi. Habang nanonood ako ng horror movie sa phone, si Jin ata ang title nun, biglang tumunog yung phone sa front desk. Galing ito sa room 1428. Sabi ng guest, "Ma'am, pwede ba akong magpa-assist sa TV? Kanina pa ako nagsascan pero parang wala talaga lumalabas sa channels." Ang sabi ko naman, "Okay sir, assist ko na lang kayo." Pero hindi ako agad pumunta sa room niya. Kasi tumambay muna ako ng sandali. Nasa exciting part na kasi ako ng movie doon sa cellphone ko. Kaya after a few minutes, biglang bumukas yung elevator. Lumabas si guest from room 1428 na may kasama pang isa. Lumapit sila sa front desk. Sabi nung guest, "Mamaya na lang po yung assist, kakain muna ako." Tumango ako tapos sabi ko, "Okay po." Tapos lumabas na sila ng pintuan. Around 8:10 p.m. bumalik na sila. Sabi ko, "Sir, assist ko na ba kayo?" Ang sagot niya, "Sige, maghihintay na lang ako sa room." Tumango na lang ako, tapos ngumiti. Agad-agad tumawag ako sa kasama ko sa 5th floor para magpasama sa kwarto. Hindi kasi ako pumapasok mag-isa sa kwarto kapag alam kong lalaki yung guest. Siyempre, para sa safety ko na rin. Fast forward, nagpupunta na kami sa room para i-assist siya sa TV. Pagbukas pa lang ng pinto, iba na yung pakiramdam ko. Parang may negative energy. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang may mali. Hindi na lang ako pumasok sa room. Yung kasama ko na lang. Siya yung nag-scan ng TV kasi wala rin naman akong alam kung paano gawin yon. Habang nasa may pintuan lang ako, hindi ko talaga maiwasang mapatitig sa isang lalaki na nakatayo sa gilid ng kama. Bandang uluhan, katabi ng CR. Hindi ko gaanong makita yung mukha niya kasi madilim yung kwarto. Ang ilaw lang galing sa CR at sa TV. Pero ang weird lang kasi all the time, nakatayo lang siya doon. Nakayuko, naka-black shirt, at naka-cap. Dinedma ko na lang. Kinabukasan, September 20, around 10 a.m., naglilinis na yung housekeeping sa room 1427. May naririnig daw silang parang hilik galing sa room 1428. Deadma lang kasi baka malakas lang talaga humilik yung guest. Pero habang tumatagal, yung hilik daw parang nagiging gargling sound na. Yung hindi na normal. Kinabahan na si housekeeping. Kumakatok na sila sa pintuan pero walang sumasagot. Nilakasan pa nila yung katok pero wala pa rin. Around 11 a.m., di na mapakali si housekeeping. Humingi na sila ng permission sa management para buksan yung kwarto. Pero, sabi ng management, hintay na lang ang 12 noon checkout time. Pagka alas 12, bigla na lang akong tinawagan ng kasama ko. Tumawag ka na raw ng ambulance. Nagulat ako. Ha? Bakit? Sino bang isasakay? Dali-dali ako pumunta sa hotel para itanong kung ano ang nangyari. Doon ko nalaman, nag-aagaw buhay na pala yung guest sa room 1428. Tinanong ko, asan yung kasama niyang lalaki? Sabi ng kausap ko, "Ha? Wala siyang kasama nung nag-check-in. Wala ring dumalaw sa kanya." Nalito ako kasi kagabi lang nakita ko siyang may kasama sa elevator. Silang dalawa pa ang lumapit sa front desk. Kaya nga tumango ako ng 2 beses nung sinabi niyang kakain muna sila. Kasi ang alam ko, may kasama siya. Pero yung lalaking yun, all the time, nakatungo lang.
hindi nagpapakita ng mukha. Kahit nung bumalik sila at nag-assist kami, never ko siya nakita na tumingin man lang sa akin. Nung binuksan ng housekeeping yung kwarto, nakita nila si guest. Nakahandusay sa kama, kalahating katawan lang ang nakasampa. Ang mga paa niya ay nasa sahig. Kaya pala parang gargling sound na yung hilik. Kasi dugo na pala ang lumalabas. Hindi ako makapaniwala. Kagabi lang, malakas pa ang katawan niya. Fast forward, kinuha na yung katawan ng guest kahit wala pang nagka-claim. Pumunta rin ang Soko sa hotel to investigate kung may foul play. Pero hindi talaga ako mapakali. Pinacheck ko sa office namin yung CCTV footage. Yung gabi na ako yung naka-duty sa lobby, gusto ko lang i-confirm kung totoo bang wala siyang kasama. Pero kahit ilang ulit ko pa i-playback, wala talaga siyang kasamang lalaki sa CCTV. Mag-isa lang siya. Sabi ng kasama ko, baka kasi sinundo na siya. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Kawawa naman yung guest. Kung sigurong hindi nila hinintay na mag 12 p.m., baka na-save pa nila yung guest na yon. So, I hope that person rests in peace. Baka nga sundo niya yung nakabantay sa kanya. Kaya nga ganun. Hindi naman siguro siya bad na entity. Baka yun nga parang binabantayan or something kasi kukunin na. Tingnan naman natin ang susunod nating kwento. Hello Ate Bebs! I'm one of your avid fans. Naubos na lahat ng spooky videos mo from the first upload to the latest one. Medyo mahaba-haba po ito kasi isang buong kwento na talaga ito. It all started, kwento ito ng nanay ko. Nung 1-year-old lang ako, yung bahay namin ay 2-story. Kahoy, hindi siya ganun kalakihan. Sa ibaba, sala, kusina, at sa itaas yung kwarto. Doon ako pinapatulog ng mama ko sa duyan. Bumaba siya para maglaba, at nagtaka si mama kasi hindi ako umiiyak. Napakaiyakin ko daw kasi nung bata ako. Tumayo siya, pumunta sa itaas para i-check ako. Pero, pagtingin niya sa duyan, wala ako doon. Imposible din na ako mag-isa ang lumabas sa duyan kasi mataas ito. Hinanap ako ng hinanap ni mama. At nakita niya ako sa sala sa ilalim ng mataas na chair. Natutulog. Pagtapos nun, pagkagabihan, bigla na lang akong nilagnat. Nung nasa grade 1 na ako, hindi ko malilimutan na may friend talaga ako na palagi kong kalaro sa likod ng bahay namin. Lalaki yung kalaro ko nun eh. Yung likod ng bahay namin ay yung old and abandoned building na dating center sa lugar. One time, around 6 p.m. na ata yun, parang nag-aagawan ang liwanag at takip silim. Naglalaro kaming dalawa at talagang tawa ako ng tawa. Sinaway ako ni mama kasi ang ingay ko raw. Sabi ko, may kalaro ako ma. Tinuro ko pa. Sabi ng mama, parang kang tanga. Wala kang kalaro. Pagtingin ko pabalik sa kalaro ko, nag-iba na yung itsura niya. Duguan at walang mga mata. Kaya napatili ako at iyak ng iyak. After nun, sobrang taas na ng lagnat ko. Sabi ni mama, pinagamot niya raw ako sa albularyo. At ayun, napaglaruan nga raw ako. Pagkatapos nun, nawala na. Nung nasa 5th or 6th grade ako, nung lumipat na kami, first experience ko doon. Sa terrace ako natutulog kasi fresh ang hangin at hindi maalinsangan. Yung papag sa terrace sa itaas, kawayan. Di ba usually may gap in between na maliliit? Yung hindi sila totally magdidikit-dikit. Nagising ako nung may marinig akong nagpapaapoy sa baba sa kusina namin. Sinilip ko at may mga baga ng kahoy na umaapoy at may kamay na maitim na nakikita ko. Napaisip ako. Nung ganung oras, wala pang gising at madilim din sa ibaba. Hindi ko na lang pinansin at natulog ulit. Baka naalimpungatan lang ako nun. Second experience, nasa itaas pa rin ako kasama yung ate ko, pamangkin ko, at bunso naming lalaki. Yung bunso namin, nandun sa kabilang terrace sa may front ng bahay. Yung ate ko, nasa may kwarto namin malapit sa hagdanan. At ako naman nandun sa terrace kung saan ako natutulog. Nakikita namin yung isa't isa kasi wala pang dingding yung sa taas namin. Hindi pa siya tapos. Yung kapatid ko na nasa terrace lang, parang nagmumuni-muni at yung ate ko nasa kwarto nagtutupi ng mga damit. Ako naman, nasa terrace nagtutupi rin ng mga damit. Yung pamangkin, naglalaro lang malapit sa hagdanan nang biglang tumawag, sabi, "Mami, may tao!" At tinuro niya talaga. Palinga kami ng ate ko. Kitang-kita namin ang lalaking itim na nakatalikod at pababa siya ng hagdan. Natahimik kami bigla. Hindi kami umimik ni ate. At tinawag namin ang pamangkin ko para palapitin sa amin. Maya-maya, dumating ang asawa ng ate ko. At sinabihan namin siya sa nangyari. Take note,
walang kuryente nung nangyari itong lahat. Habang nagkukwento yung ate ko, sa baba, may babae na kumakanta at parang boses ito ng isa ko pang ate. Tinawag ko, "Ate Ken! Ate Ken!" Hindi sumasagot. Nawala yung pagkanta. Maya-maya, kumanta na naman muli. Kaya bumaba yung asawa ng ate ko, dala yung flashlight. Sinong nandyan? Parang sinreten ng asawa ni ate. Pagdating niya sa may CR, tumawa ang babae at may lumagabog. Tinignan ni kuya at walang tao. Madami pa talaga akong creepy stories, pero ito isa sa mga traumatic experiences ko talaga. I think, hindi lang kasi ito paranormal, pero demonic na rin. High school na ako nito. First year. Parehong bahay pa rin kung saan yung may kumakanta na akala namin yung ate ko na hindi pala. So it started again sa pattern na nagising ako nang may naaamoy na parang may nasusunog. At pagtingin ko sa baba, wala namang nagluluto. Sinawalang bahala ko na lang kasi baka sa kapitbahay. So I checked the time. It was 2:57 a.m. Hindi na ako nakatulog ulit kahit anong pikit ng mata ko ang gawin ko. Kinabukasan, ganun pa rin ang nangyari. I woke up, nakakaamoy ng burnt smell. Tinignan ko ang oras, 2:57 a.m. pa rin. 1 week, paulit-ulit na gano'n ang pattern. Napapansin na ng mga kaklase ko na parang palagi akong walang tulog. Wala na lang akong sinabihan sa mga nangyayari. Pagkatapos no, nanaginip ako na may lalaking black na figure na nakikita ko lumalapit sa akin. Parang binabangungot ako kasi hindi ako makagalaw. Nung napabalikwas ako at bumangon na hapong-hapo, I checked the time. 3 a.m. Kinaumagahan, antok na antok ako kasi parang wala talaga akong tulog. Sa terrace pa rin ako natulog at that time. Pero katabi ko yung ate ko, si Ate Ken. Nagising na naman ako ulit ng 3 a.m. kasi parang may nakatitig sa akin. Kaya ginising ko yung ate ko. Nung ginising ko siya, ang sabi niya sa akin, may nakita raw siyang figure ng lalaki na maitim na papunta sa amin at nagtago daw ito sa may pintuan. Pinuntahan namin at wala naman tao doon. Isang gabi, hindi na ako sa terrace natulog sa sobrang takot ko. Ang nasa isip ko, baka akyat bahay kasi yun o kaya namboboso. Finally, nakatulog ako. Ngunit, nagising ako kasi may malamig na kamay na humahawak sa paa ko at pataas, parang nanghihipo. Sinipa ko ang kamay. Pagtingin ko, walang tao. Tinignan ko ulit yung oras. 3 a.m. Napaisip ako kasi kung tao yon, dapat binuksan niya ang pinto para makalabas. Pero wala naman ako nakita. Hindi na talaga ako mapakali nun, kaya nung pinasama ako ng ate ko sa kubo nila, sumama ako. Kasi natakot ako, baka balikan ako nung humawak sa paa ko. Natulog na kami. Bale, nasa isang papag lang kami. Yung pwesto namin sa pagtulog, sa may right side, malapit sa pintuan ako nakapwesto. Tapos yung dalawang pamangkin ko, yung ate ko, at yung asawa niya, sa may pinakadulo sa left side. Nagising ako dahil may nakahawak na naman ng paa ko. Kaya naglakas loob na akong tignan kung sino. Nakita ko, parang asawa ng ate ko. Ang tuwid ng upo at hindi sa akin nakatingin. At ang kamay niya ay umabot sa akin at grabe ang lamig ng kamay niya. Sinipa ko yung kamay niya. Pagtapos ay humiga ito ng parang slow motion at ang tuwid-tuwid pa rin ng katawan niya nung papahiga na siya. Sa takot ko, hinintay ko mag-umaga at umuwi agad ako sa amin, iyak ng iyak, kasi hindi ko ma-explain yung nangyayari sa akin. Kaya pagkatapos nun, nagdadasal na talaga ako bago matulog. Hindi naman kasi ako prayerful talaga. Mga ilang linggo na rin, hindi ulit ito nangyari. One time, nakiusap yung ate ko na samahan ko raw muna yung kasambahay ng biyenan niya na matulog doon kasi wala raw itong kasama. Pumayag naman ako. First night ko doon kami sa sala natulog at nanood kami ng TV. Yung kay Kim, Gerald at Jake Cuenca dati, yung tagline nilang, "Bok, walang talo-talo." Sobrang na-addict kasi ako doon. Pagkatapos manood, nagdasal ako. And then, nakatulog. Nagising ako kasi parang may nagbubukas ng gate sa bahay ng biyenan ng ate ko. E naaalala ko, nilock ko yung gate bago kami matulog. Ang magbubukas nun, dapat nasa loob. Hindi yung magbubukas yung tao na nasa labas. Gets? Maya-maya, may nagdadrag ng upuan sa labas. Na parang may uupo at tatayo ulit. Bumangon ako to check. Baka may taong nakapasok nga. Pero pagtingin ko, wala ulit tao. Napatingin ako sa orasan. And it's 3 a.m. Natakot ako kaya pinailaw ko ang buong bahay. Kinabukasan, doon ulit ako natulog sa bahay ng biyenan ng ate ko.
Magkatabi pa rin kami ng kasambahay nila at nanonood ng Bok Walang Talo-Talo. Nakatulog ako nang hindi nakapagdasal. Nagising ako kasi may kamay na naman na sobrang lamig na humawak sa paa ko. At yung kamay niya, dahan-dahan, humahawak pataas ng paa ko. Naglakas loob ulit ako na tignan kung ano o sino ba talaga. Kasi sa bahay, kami na lang dalawa ng kasambahay. Dahan-dahan kong binaba yung kumot sa mukha ko at sobrang natakot ako nang makita ko kung ano ang itsura niya. Sobrang puti na to. Parang ang putla-putla. Pero pula ang mga labi at itim ang mga mata. Sinipa ko ng sinipa yung kamay niya at nagsambit ako ng in Jesus name. Pero ngumisilang ito at nagtago sa ilalim ng upuan. Bumangon ako at sinindi ko lahat ng ilaw at tinignan ko ang ilalim ng upuan. Pagtingin ko, wala na doon at tanging nakita ko lang ay isang blue na petal. Tumingin ako sa orasan. 3 a.m. Biglang nagtaas ang lagnat ko pagkatapos ng lahat ng pangyayari. Hindi ako nakapasok ng isang linggo kasi natatakot na akong matulog. Baka may mangyari na naman pagpatak ng 3 a.m. Nagsimula akong mag-research about sa 3 a.m. at tinatawag pala nila itong Devil's Hour. Ang dami pa nangyari sa akin na nakakatakot. Siguro, sa susunod na lang ulit, Miss Bebs. Medyo napagod na ako sa pag-type. Doon na po nagtatapos ang kwento ng ating member. Share ko lang, nagkaroon din ng time na paulit-ulit, lagi ako nagigising ng 3 a.m. At saktong-sakto na 3 a.m. Pero naalala ko yung kwento ko sa inyo nun. Kami ng kapatid kong babae, sa luma namin bahay, same kami ng kwarto. Magkatabi yung kama namin, pero may aisle sa gitna. So, ito, tas yung aisle. Nandito ako, itong kama na to. Nagising ako ng 3 a.m. kasi may bad dream ako, as in. Nung humarap ako sa aisle, kasi tinatry kong matulog ulit, parang may nanonood sa akin. And yung nanonood sa akin, invisible siya. I can't explain it. Invisible siya, pero alam mong meron. Alam mong merong nanonood sa'yo at alam mo kung saan siya. Tinatry kong tawagin yung ex ko nun pero hindi siya sumasagot. Nagtalokbong ako sa blanket ko hanggang sa nagising na lang ako at kinuwento ko siya sa nanay ko. Ang ginawa nila, pinaliguan nila ako ng asin. Pati yung mga damit ko pinakaluan din ng asin. The day before kasi nun, nung nangyari yung panaginip na yon, galing lang kami ng Baguio. And dun kasi sa subdivision namin, dun sa bahay namin sa Baguio nun, dami ng mga abandoned houses. Luma na kasi talaga siya. Nag-take kasi ako ng picture doon. Na-feel ni na mami ko, baka may sumama doon sa photo, kaya pinadelete din nila sa akin yon. So yun, wala lang. Share ko lang. Hehe. Thank you. I'll see you guys sa next upload. Bye!